Good morning, hello everyone, welcome to my vlog. Mga ka-BSK, mapagpalang araw po sa ating lahat. Yan, good morning. Yan, bagong umaga, may bagong pag-asa. Ayan, dito po tayo uli sa Joyette's Farm. Ayan si Jolar at nagpapakain ng ating mga alaga. Yan, nagsusunuran sa kanya lahat. Yan, si Jolar ang ating kasama sa farm. Yan mga ka-BSK, ang gagawin niya ngayon maghapon, sabi niya ano daw, maglilinis. So yan, sabi ko pati yung swimming pool ng mga bibi linisin para ano, makapaligo sila. So yan, pakakainin niya muna po lahat ng ating mga alaga, ating mga livestock. Yan, pakainin niya muna. Yan bibi, yan lahat, pabo, manok, yan, at saka yung kambing na rin. So yan, panay ang patsibog niya. Yan, marami, dumadami na. So yun, naayos pa namin yung incubator. So lalong dadami ngayon yan. Kasi nangiklog sila sa lupa. So hindi mapipisa pag doon sila nangiklog dahil malamig yung lupa. Buti sana kung nalagyan ng sapin, kaso wala. So huhukay lang ng konti yung mga ating alaga, tapos doon na sila upo, doon na sila may iklog. Kaya marami kaming nakikitang iklog sa araw-araw. Ayan, tapos malalaki pa. Ayan mga ka-BSK, kaya inayos na namin yung incubator. Ayan, nagpabili ako ng 2 bumbilya para just in case mapundi, may kapalit. Ayan, asikasuhin na namin yung aming mga livestock para makapagparami. Yan. So yan, iniikutan ni Jolar yung ating mga bibi. Yung iba kasi ayaw makipag-join dyan hindi sila kumakain, parang nabubuli sila, natatakot dahil nga yung malalaking gansa saka yung pabo. So yung ibang bibi hindi pumupunta dyan, hindi nakikipag-agawan, kaya binibigay niya dun sa ibang spot. Yan, andyan naman siya ngayon sa sa ating manok. Yan, binibigay niya ngayon ng pagkain yung mga manok. Si Jolar. Tapos maya-maya, ayan, maya-maya doon naman siya sa nako, natapon na. Tinamaan ng isang manok. Natapon yung binubod ni Jolar. Bagay sa manok, walang problema yan. Kaya lang, sayang yung mga darak pag napunta sa lupa, hindi na nila makakain.
yung mga pinong-pino. Kaya dapat binabasa ng konti para makain lahat. Yan, hindi yata binasa ni Jolar yan. Nakita ko natapon, tinamaan ng mga manok. So yan, mga ka-BSK. Tapos yan, pagkatapos niya sa manok, punta naman siya sa ating sa mga kambing. Ayan mga ka-BSK, andyan siya sa kambing. So ngayon bibigyan niya ngayon ng medyo napaparami nga yung bigay niya kung ako dapat isang takal lang na maliit kasi papakainin mo naman sila ng damo. Panghimagas lang nila yan sa umaga para hindi sila magwala dahil gutom, dahil hindi mo pwedeng ibabayan ng maaga. Hindi sila pwedeng kumain ng damo dahil basa pa samog yung mga damo. Kaya lahat ng parasite ay ando doon. So mahirap, magkakasakit sila mga ka-BSK. So ayan, feeds muna binibigay namin sa umaga. Tapos sa mga bandang alas 11, alas 12 doon dadali na sa sugahan. Marami tayong damo ngayon dahil hindi natamnan nung ating kaibigan yung kalahating hektarya. So puro damo ngayon yon. So doon nagko-combine ng damo si Jolar. So ayan, napakain na yung mga kambing. Ayan, tapos ayusin niya yung swimming pool ng mga bibi. Ayan, saglit mga ka-BSK, may sinasabi si Jolar. Buntis na yata itong dalawang kambing na to Mga lumulobo rin yun Ayan, baka nga, sabi sa iyo, pagtabihin mo sila lagi, di ba? Na last time na-hit siya ilang beses, baka nga buntis na. Ayan, ganun lang, pagka sinosoga mo, medyo pagtabihin mo sila para dyan sa koral, lagi sila nakakawala dyan. Kaya para yung dapat mahit na para hindi lipasan ng pag nalipasan ng landi ay nako, hindi na mga anak yan mga yan. Kaya hanggat may pagkakataon. A few moments later. Ayan, nilinis na ni Jolar yung paliguan ng bibi at winawalis niya. At tapos ginagamitan niya ng pala para ang dami na. So ayan, marami nang natanggal na si Jolar. Yung putik doon sa loob ng paliguan ng bibi. Ayan Kasi matagal hindi nalagyan ng tubig yan. Hindi ko alam anong pumipigil sa kanila. May hose naman, yung binili kong hose napakahaba. Ang hose nasa 63 meters yata yun o 100 meters. Yung binili kong hose, sobrang haba, hindi nila magamit. Nung yung mga ita pa yung ando dyan, yung mga kapatid nating ita, yung aking caretaker noon, yung mga katutubo. Ayaw daw nilang gamitin. Sabi, sir, masyadong mahaba, hindi namin magamit. Sabi ko, paano hindi magamit? Mahaba nga, kahit saan, naabot. Hindi raw ayaw nila siguro, ayaw nila magdadlad. Dahil pag niladlad nila yun, siyempre malaki yung tutupiin nila. Nakakapagod nga naman. Diba? So alam mo na reason, bakit ayaw? So yun, pero kung mo lang yan, ibalik-balik mo lang yan hanggang sa kuha mo yung dulo, maidala mo doon. O edi, lang yan, isigsag-sigsag lang yan, liliit yan. Wala, ganun din yung susunod. So nangyari, nung yung mga bataan na ni alam mo na, yung banda dyan sa yun, rin, tinatampak lang kung saan saan. Sabi ko ligpitin na nasa lupa lang.
So yun din ang katwiran, masyadong mahaba. So sabi ko, sige putulin mo yung sakto lang dun sa ano, yung sakto lang dun sa water pump, saka dun sa tangke ng tubig. Yun, para kwan, diba? Para ano lang, nakatali na, wala na silang gagawin, papaandarin na ng water pump. Yun ang gusto nila. So pinaputol ko na para walang ano. Nagtaka ako, isang ano lang sinabi ko putulin. Yun lang hose na yun, naaabot doon sa tangke saka sa water pump. Walang yan, ngayon hinahanap namin, nakita ni Jolar 3 putol. Tapos ano pa, may butas-butas pa. Hindi ko alam kung saan ginamit. Nagtaka ako bakit pinutol ng pinutol. Ang haba nun, ngayon nasira na. Ngayon, para umabot diyan sa paliguan ng BB, para umabot diyan, tinatanggal pa ni Jolar ngayon yung nilagay nila doon sa tangke ng tubig saka sa water pump para umabot. Ay umabot kasi putol-putol na at may mga butas na. So yun ang ginamit, dinuktungan na lang dahil hindi rin naabot yun, dinuktungan na lang ng hose, saka mayroong mga PVC kaming naka-stack dyan panggamit doon sa restroom. Yun, pinagamit ko muna sa kanya para malagyan ng tubig. So yun, ang sinasabi ko, yun nga, sayang, di ba? Ang laki ng sayang na perang nauubos dahil sa maling desisyon, sa madaling ang mahal ng ng hose na yan pagkabili. Mahal din yan. Makamukha bago-bago. Pang patubig sa gulay. Isang beses lang nagamit sa gulay. Ngayon durug-durug na. Di ba kagaling? Kailangan na makauwi talaga. Para ika nga ma-supervise natin maigi. Para hindi yung balik-balik o paulit-ulit tayong bumibili. Sa kanila bali wala yun. So ang lang nila, hiling lang sila ng hiling. Nagtaka ako, makita ni Jolar 3 putol. Ay nako, Jolar, lunch na. 346 minutes later. Ayan, tapos na mag-lunch si Jolar. Ayan. At yun, tulad ng sinabi niya, maglilinis. So ayan, nililinis naman niya ngayon yung kulungan ng kambing. So ayan, winawalis niya para matanggal yung mga dumi-dumi ng kambing. Kaya pinapanatili niyang malinis, katulad ng ginawa ni Joey. Kaya si Joey malinis din yun Okay din magtrabaho yung bata na yun. Kaya lang hindi niya mapahindian yung humihiling sa kanya, kaya nagpaalam. Yun, mag-aalaga ng matanda. Yan. Ayun ng mag-aalaga siya ng matanda. Hindi na natin siya pwedeng pigilan. So, yun, okay din siya magtrabaho. Meron siyang malasakit din sa gusto niya laging malinis din. So yan, totoo nga naman, para iwas sa sakit yung mga alaga pag malinis ang kulungan. Yun, lalo na yung kambing, na-stress yan pag naamoy yung kanilang tahit ihi, kaya kailangan lagi mo siyang lilinisin yung kulungan. So yun, kaya yan si Jolar, winawalis niya. Yan, pagkatapos niyang malinis yan, yun, dadali naman niya sa kwan, iaano niya na, tag dito, yung isosogan na niya yung kambing, isosogan niya na para makakain naman ng damo. Yun, pagka naisogan niya na, ang dami kasi damo dun sa maraming hindi pa natamnan So yun, pag nailagay niya yung naisogan niya na, yun, buntis na yan, mga mabubusog na yan pala. Ayun,
At saka yung barako nasa tabi nila, kung alin yung pwedeng ihit niyan. Para yan, kailangan natin makapagparami ng ng alaga. Maraming na disgrasya sa malakas na ulan. So samantalahin natin ngayon kung tag-init. So yun, ang gagawin ni Jolar ngayon pagkatapos niyang maglinis, isosoga na niya yung mga kambing. Wagi pwede na isoga yan eh. Kuha na rin eh. Alas 12 na, mag-alas 12 na. So kaya pwede nang isoga yan. Mga ilang oras. Marami naman damo doon. Doon sa bakante, walang tanim. Yan. Kaya lang dumadaan sila doon sa mga kamuting baging natin. So hindi natin maiwasan, may madidisgrasya rin. Mayroong mabubunot habang tumatakbo sila. Minsan kumakagat yan eh. Minsan naman yung tali na papalupot. Diyan ko, wala yatang dadaan ng iba eh. So yan, pagkatapos maglinis ni Jolar, isusugan na niya yung mga kambing. Yan, tapos yun, tuloy ang paglilinis. Kailangan mawalis pati yung sa baba, yung mga kalat ba, mga dahon, mga kung ano-ano. Yan, samahan niyo po kami. Actually, mga KBSK, maraming salamat po dyan sa yung pakikinig. Yan, sa panonood sa ating upload ngayon. At medyo sinipag si Jolar ngayon, kaya lahat lulubas-lubasin na niya. So, tingnan natin. Yung mga ibang diskarte, hindi ko inutos to siya ang may diskarte nito. Pero, i-inform natin siya uli kung anong dapat gawin para kasi mahirap, kailangan safety muna bago kuwan. So kailangan sabihan natin siya para makaiwas sa anumang disgrasya, untog, pilay, mga ganon. So ayan, samahan niyo po kami hanggang matapos po to. Anong gagawin pa ni Jolar. Ayan, marami pa eh. Ayan, marami pa siyang lilinisin. Ayan mga ka-BSK, sabi niya pagtaas daw niya sa taas, sa baba naman daw siya para malinis na daw niya sa baba. Yun sa ilalim ng kulungan. Tignan natin kung paano niya diskarte yan. At siyang siyang may diskarte yan eh. So ayan, tingnan natin mga ka-BSK. Abangan natin siya at maglilinis daw siya sa baba. A few moments later. Ayan mga ka-BSK, ano siya? Nako, mali ito. Ayan, tingnan natin, diskarte niya. Ayan mga ka-BSK, meron siya sinasabi. Bulong-bulong siya eh. Makinig tayo. Maganda to. Dito, hawak ko walis doon, hawak ko baril. Talaga naman. Gapang Rudy. Gapang, matagas yan. Ayan mga ka-BSK. Sumuot nga doon siya sa at yun, nag-usap na kami. Next time hindi niya nagagawin yun. Sabi ko sa kanya, delikado.
yung pagsuot doon sa ilalim. Kasi hindi natin masisigurado, katulad niya, no, nauntog siya. Ayan, sabi ko sa kanya, delikado kasi baka mamaya mauntog ka doon, mga bakal yan, at kung minsan may matulis dyan na pinag-weldingan. Baka mamaya matusok siya. So, hindi dapat ganon. Merong kalaykay dyan eh. Kakalay-kalayin lang naman niya yun eh. So, kalaykay, mahaba yung tangkay. Yun, kakalay-kalayin na. Hindi na kailangan sumuot pa sa gitna o sumuot sa ilalim. Ayun na, sinabihan ko na siya. Delikado. Sabi ko kasi kaya ka mapapagod dahil sa maling diskarte. So kailangan pag-aralan kung saan mapapagaang yung trabaho, hindi ka mapapagod o hindi ka masasaktan. Yan, ganun na nga, yun. So yan, inaabot pa rin niya ng walis. Hindi raw niya makita yung kalaykay, kala daw niya wala. Ayun, pero nakita niya na lately na, huli na. So kaya yun. So ayan, hinahakot na lang niya yung pinagwalisan niya. So yung paghahakot niya hindi pa rin kasi hindi mo dapat buhatin, lalo na yung ganon. Medyo may kabigatan din yan. Hindi dapat buhatin yan. Meron siyang kartilya. Ang ganda nga ng kartilya ng binili ko, medyo mahal ng konti, pero maluwan gamitin. So yun, sabi ko sa kanya, gamitin mo yung kartilya, huwag mong bubuhatin. Baka mahirap, baka sobrang bigat, binubuhat mo. Disgrasya yung balikat mo, kamay mo, o yung likod mo. So yun, binigyan ko siya mga tip. Kasi tayo, tayo tayo ng safety training. So ayan, alam natin yung mga ganyan-ganyan. So ayun ang sabi ko sa kanya. So yun, okay daw. Take note daw, sabi niya. Hindi niya na raw susuotin yun. Susuotin lang daw niya yun pagka merong iklog siguro. Yan, baka mabasag pag kinalaykay mo eh. Maaari sa iklog, maaaring susuot siya. Maingat kasi isa lang naman ang pakay mo, yung iklog lang. So siguro pwedeng exempted yun. Ayan mga ka-BSK, yan talagang desidido siyang linisin. Yun. Kaya lang nahirapan siya nung sumuot siya doon sa ilalim. Nagsabi-sabi nga di ba? So yun, talaga mahirap yun kasi unang-una baka maya umihi pa yung mga kambing, hindi pa niya inaalis. Dapat sinogan niya muna bago niya nilinis yung ilalim. Mamaya umihi yun, nandudong ka, di ba? Disgrasya. So yan ang diskarte dapat. Yan mga ka-BSK. Ayan, maganda ang ating video ngayon. May aral. Ayan, hindi na pala siya nagsoga ng kambing dahil makulimlim daw. Baka biglang umulan. So ayan, hapon na rin po mga ka-BSK. Tapusin ko na po ang video dito. Dito lang po muna. Ayan, nakita-kita tayo sa sunod na upload. Ayan, maraming salamat po sa panood at tiwala. Ayan, ingat po kayo kung saan man po kayo naroon. At dito pa rin, ang ganda ng natin, no? Mga pabo. Ayan, ingat po kayo dyan and God bless. Bye-bye, bye-bye.